Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga libo-libong taga-subaybay ng Papa Dudut Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lina, 27 years old na ngayon at tubong Cagayan. Pero kasalukuyang naninirahan dito sa Antipolo City. Isa ako sa mga masusugid ninyong taga-subaybay at gabi-gabi akong nag-aabang ng mga magagandang istorya na itinatampok ninyo, Papa Dudut. Lumaki ako sa hirap. Nagtatrabaho bilang isang mayordoma ang aking ina. Hiwalay na sila ng aking ama dahil sumama na ito noon sa kanyang kabit. Wala na kaming balita sa dating haligi ng aming tahanan ng mga panahong iyon, Papa Dudut. Samantala, 18 years old pa lamang ako nang magpasya akong magtrabaho bilang kasambahay sa mansyon kung saan ay mayordoma si Mama. Ito ay ang mansyon ng mga Reyes, halos 2 dekada na ang naninilbihan doon si Mama. Kaya naman kilalang kilala ko ang bawat miyembro ng pamilya Reyes at ginawa kong mamasukan bilang kasambahay para masuportahan noon ang pag-aaral ko sa kolehiyo sa kabilang banda. Isa lang ang anak noon ng mga amo ko, si John Paul o mas kilala sa nickname nitong JP. 7 years ang tanda nito sa akin. 10 taon itong naninirahan sa Amerika at ngayon ay nagdesisyon ito sa Pilipinas na muling manirahan, kaya naman ang buong mansyon ay abala sa paghahanda sa pagdating nito. Pagbaba pa lamang ni JP sa magarang kotse nito ay nanlaki na ang mga mata ko. Isa ako sa mga nag-aabang habang nakatayong nakapagilid sa likuran ng mga nasa unahan. Makita ko lamang siya. Gwapo-gwapo ako sa binatang iyon na 25 years old. Pakiramdam ko noon, Papa Dudut, ay na love at first sight ako sa kanya. Kaya naman naging curious ako noon sa anak ng mga amo ko at isa sa mga nagkwento sa akin tungkol kay JP ay walang iba kung hindi si Mama ayon sa kanya. Malamig na bata si JP noon, ngunit may pagkapilyo din po ito. Tapos noong magbinata ay naging chick boy daw ito, Papa Dudut. Napakaraming babae ang nilalambing nito. Ngunit walang sineseryoso. Mahilig daw ito sa mga modelo at mayayamang babae na ka-level ng mga Reyes. Sa madaling salita, Papa Dudut, ay hindi maganda ang imahe nito pagdating sa usaping pag-ibig. Kaya naman nalungkot ako noon, Papa Dudut. Tingin ko kasi ay nawalan ako ng pag-asa at saka ayoko rin namang magmahal ng isang walking red flag. Samantala, noong araw ding iyon ay naging abala ako sa paglilinis ng sala habang tinatanggalan ko ng alikabok ang isang drawer. Doon ay na-curious akong buksan yon at bumungad sa akin ang mga photo album ng pamilya Reyes. Binuklat ko yung saglit at napukaw ang atensyon ko sa isang litrato kung saan ay napakagwapo ni JP. Hindi ko noon alam, Papa Dudut, kung ano ang pumasok sa utak ko at kinuha ko yon at nilagay sa aking bulsa. Pagkatapos ay nagmadali akong ibalik ang photo album sa loob ng drawer sa kabilang banda. Pagdating pala ni JP ay dumiretso ito kaagad sa kanyang kwarto. Pababa na lang daw ito pagsapit ng hapunan. So noong matapos ako sa gawaing naka-assign sa akin, ay sumaglit muna ako sa aking kwarto para magpahinga. Doon ay kinuha ko ang litrato ni JP na ninakaw ko lang mula sa photo album at pinagmamasdan ko yon. Dinama ko ang imahe nito sa larawan
Napapikit ako nang makaramdam ako ng kakaibang sensasyon habang nagsasalitan sa isip ko. Ang JP na nasa picture at JP na nakita kong bumaba ng kotse kanina, ang kakisigan nito ay dumagdag sa paghanga ko rito. Kumikilig ako na hindi ko maintindihan, Papa Dudut. Parang bigla akong nagkaroon ng malakas na inspirasyon. Nasa ganun akong imahinasyon nang humahangos na pumasok sa silid ko si Elena, ang kasambahay din, na malapit sa aming mag-ina. Humingal itong ibinalita sa akin na nahimatay si Mama sa kusina. Nag-aalala akong pinuntahan ang aking ina, Papa Dudut. Fast forward, dumating ang doktor na pinatawag ng aking among babae. At noong na-examine si Mama ay sinabi lang nito na kailangan lang daw ng aking ina ng ilang araw na pagpapahinga. Nagbili naman sa akin si Mama na tumulong ako kay Elena sa pag-asikaso kay JP. Batid ng lahat ng kasambahay na si Mama lang ang pinagkakatiwalaan ni JP sa mansyon noon pa man bago ito umalis. Hanggang sa pagdating ito ay si Mama ang hanap niya. Kaya ngayong may sakit ang mayordoma at dating yaya ni JP ay binigyan ako ng pahintulot ng aking among babae na siyang maging opisyal na tagalinis ng kwarto ni JP. Hindi nga nagtagal ay lumapit naman sa amin si JP para kumustahin si Mama. Pagkatapos noon ay ipinakilala na ako ng amo ko sa kanyang uniko hiho. Nagulat naman ako noon nang tinitigan ako ni JP mula ulo hanggang paa. Akala ko'y sisimangutan ako nito o susungitan. Pero nagkamali ako dahil ngumiti ito sa akin na may kasamang kindat na para bang nagpapakyut sa akin. Kikiligin na sana ako noon, Papa Dudut. Kasi naaalala ko pala na isang walking red flag si JP, pero napangiti din ako sa kanya bilang pagkilala sa aking amo. Samantala, unang gabi pa lamang ni JP sa mansyon ay sinalubong na ito ng mga bote ng alak hanggang sa umabot ng 1 linggo ang naging selebrasyon. Napapailing na lamang ako kay JP kasi alak pa rin ang hinahanap nito at hindi ang negosyo ng ama na dapat nitong pinag-aaralan. Pero Papa Dudut, isang gabi ay pinatawag ako ni JP sa kanyang silid at hindi ko alam kung ilang minuto akong tumayo muna sa harapan ng pintuan ng kwarto bago nagpa siyang kumatok. Narinig ko ang malagong tinig mula sa loob na nagsabing pasok. Nang buksan ko ang pinto ay nakita ko itong naka-boxer short at walang pang-itaas na damit si JP. Nakaupo sa carpeted na sahig at nasa harapan nito ang mga nakatumbang bote ng alak. Nahiya akong pumasok na natili lang akong parang tuod na nakatayo sa pintuan. Nilingon ako ni JP. Kunot ang noo. Inutusan akong pumasok. Nataranta naman akong pumasok. Sinabihan din ako nitong isarado ang pinto at ilok. Nagtataka ako kung bakit kailangang ilak ang pinto. Pero sinunod ko pa rin siya. Pagkatapos ay sinabihan ako nito na maupo sa tabi niya. Sinunod ko naman siya at marahan akong umupo. Bumilis ang tibok ng puso ko noon, Papa Dudut. Halos hindi ako makahinga sa kaba na bumabalot sa akin noong mga sandaling yon. Samantala, nakaramdam din ako ng disappointment sa mga magulang ni JP dahil kahit na mayaman sila ay wala silang panahon para sa kanilang anak. Kaya tuloy, walang ginawa si JP kundi ang uminom ng uminom. Pero kung wala sanang sakit si Mama, napagsabihan na niya ang binata kay Mama lang naman kasi. Sumusunod itong si JP, Papa Dudut. Pero ngayong wala si Mama dahil nagpapahinga para gumaling, ay laging wasted ang itsura ng binata. Sir, bakit niyo po ba ako pinatawag?
Ano ba talaga ang ipag-uutos ninyo sa akin? Tanong ko kay JP habang napapalunok. Ikaw ha, kanina ko pang napapansin na panay ang tingin mo sa katawan ko. Baka naman mag-ahasa muna ako niyan. Natatawang biro nito sa akin. Kahit na hindi ko nakikita, alam kong namula noon ang pisngi ko sa sobrang pagkahiya. Kaya agad akong umiwas ng tingin. Lalo na sa kanyang boxer shorts kung saan ay bumabakat na ang kung ano at parang gustong kumawala pa. Pero Papa Dudut, sa halip na sagutin niya ang tanong ko, ay nagsimulang magkwento si JP tungkol sa sarili niya. Ako naman ay ngayon ko lang nasaksihan ang ganitong klaseng pagkukwento. Siguro ay gusto lang talaga akong makausap ni JP ng mga oras na yon at naisip ko na ang isang tulad ko ay pwedeng niyang mapagbuhusan ng sama ng loob sa mga taong hindi niya maintindihan. Una na rito ang kanyang mga magulang na pinipilit siyang ipamahala ang negosyo nila. Gayong ang gusto nito ay maging piloto ng eroplano. Ang mga kaibigan niya na nasa tabi lang niya sa oras ng kasiyahan ay isa-isang nangawala sa tuwing nagkakaproblema. Wala raw totoong tao sa buhay ni JP. Kahit ang mga babaeng binigyan niya ng mga luho, puro wala rin daw kwenta. Sa kabilang banda ay naglakas loob akong sumingit. May totoong tao sa buhay mo, Sir JP. Ikaw, bigyan mo ng halaga ang sarili mo. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga walang kabuluhang bagay. At may taong nagpapahalaga sa iyo ng totoo, ang sabi ko. Oo, at isa na doon ang mama mo, sabi naman niya sa akin habang napangiti at tila ba nabunutan ng tinik ang kanyang mabigat at makirot na dibdib. Hindi naman ako makagalaw dahil napatitig sa akin ang amo ko. Sana maging totoo ka rin sa akin, Lina, pagpapatuloy niya. Habang bumalik ang lungkot sa kanyang mga mata. Lumapit naman ako sa kanya at hinawakan ko ang kanyang kamay para pagaanin ang kanyang kalooban. Pero Papa Dudut, agad niyang hinawakan ang mga braso ko at sa kanya ako inilapit sa kanyang muka. Napatras ako. Nabigla ako sa ikinilos ni JP at langhap ko ang amoy alak mula sa kanyang bibig. Kaya batid ko na lasing lamang ito at hindi alam ang ginagawa. Tumayo ako at sinabing kailangan ko nang umalis. Ngunit Papa Dudut, hindi ako pinayagan ni JP. Mabilis nitong hinawakan ang kamay ko at hinatak ako pabalik. Kaya naman napahiga ako sa kama, nakangiti. Dinaganan ako ni JP at natatakam niya akong tinitigan. May experience ka na ba? Pabulong niyang tanong. Anong ibig mong sabihin? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Virgin ka pa ba, Lina? Diretsahang tanong niya sa akin. Sa halip na sumagot ay sampal ang sagot ko sa kanya. Oo, virgin pa ako at plano ko lang ibigay yon sa lalaking mapapangasawa ko. No, sinabi ko yan kay JP habang pumapalag ako sa pagkakadagan niya sa akin. Hindi naman natinag ang binata sa malamyang sampal na binigay ko, kaya mas lalo pa niya akong dinaganan. Pwede ba, Sir JP? Tigilan niyo na ang ginagawa ninyo. Sisigaw ako. Nataranta kong sabi noon sa kanya. Pero sa halip na makinig sa akin, ay pinagtawanan lamang niya ako. Hindi mo magagawa sa akin yan. Totoo pala talaga ang sinasabi ng mga babae mo na isa kang walking red flag. Nakaka-disappoint ka. Galit na sabi ko sa kanya. Habang sinusubukan kong makawala sa kanyang pagkakapatong sa akin. Ngunit hindi nagpatinag si JP sa akin, Papa Dudut. Sa halip ay napalunok pa ako nang maramdaman ko ang matigas na bagay
na sumasagi sa kanyang harapan. Itinulak ko ang binata. Kahit ultimate crush ko ito, ay ayaw kong maging isa lamang sa mga babae nito. Yon ang sinasabi ng isipan ko, ngunit ang puso ko ay umaalma. Tumututol, nais nitong manatili ang binata sa pagkakadagan sa akin sa mahinang boses. Sinabi ni JP sa tenga ko na nais niya akong makasama ngayong magdamag. Nais niyang ipadama sa akin ang kaligayahan. Hindi ko raw magagawang kalimutan, Papa Dudut, sasagot sana ako. Subalit naging mapangahas ang sumunod na kilos ng binata. Agad nitong inilapit ang labi. Sa nakaawang na labi ko, na-shock ako. Sa bilis ng mga pangyayari, daig pa ako ang naengkanto nang matikman ko ang labi ng aking ultimate crush. Kay tamis ng unang halik na yon, hindi ko po maipaliwanag, Papa Dudut. Sinabihan ko ang utak ko na manahimik at pinagbigyan ng puso na yakapin ang once in a lifetime na pagkakataong iyon sa piling ng taong lihim kong minamahal. Tuluyan na akong naging tuod na hindi nakakilos at nagpatianod na lamang sa mga susunod pang kaganapan, Papa Dudut. Hindi ko pinansin ang sinabi ng utak ko na isang walking red flag si JP, kaya huwag daw akong bibigay, pero bumigay pa rin ako. Samantala, tinanggal ni JP ang boxer shorts sa harapan ko at ako rin mismo ang nag-alis ng mga kasuotan niya mula sa pang-itaas hanggang sa pang-ibaba. At sa kanya inumpisahan na haplusin ang bawat bahagi ng katawan ko na inosente pa sa karanasan. Dinama ng nananabik niyang mga kamay ang mga mahiwagang parte ng aking katawan. Pinaglaruan niya sa kanyang palad ang malambot kong dibdib na naging dahilan para mapaungol ako. Nang magsawa naman si JP, ay ibinuka niya ang hita ko na pinagkwartilan. Paano nito bibinyagan at pag-iisahin ang aming katawan? Magkahalong saya at sakit ang naramdaman ko nang subukan na ni JP na maglabas-masok sa mayumi kong perlas hanggang sa tuluyang mawasak ang perlas na pinakaiingatan ko. Gusto kong sumigaw ng malakas, subalit ang tanging lumalabas sa bibig ko ay mahihinang ungol na ako lang ang nakakarinig. Hindi ko nga namalayan na hindi lang pala si JP ang nakayakap sa akin, kundi nakakapit na rin ako ng mahigpit sa likod niya, na tila ba mahuhulog ako sa kumunoy kung bibitaw ako. Bagay na nagustuhan at nagpagana kay JP, kaya naman lalo pa nitong binilisan ang pagdidilig sa bulaklak na bago pa lamang umuusbong, hanggang sa hindi na namin nakayanang pareho ang ginhawang dulot ng pag-iisang yon at hinayaan naming makaraos kami sa sarap na iyak ako. Hindi ko alam kung ang luha bang nilabas ng mga mata ko ay dahil sa tuwa o sakit o sa emosyong. Hindi ko kayang ipaliwanag. Itinulak ko si JP at nagmamadaling dinampot isa-isa ang mga damit. Walang salitang lumalabas sa bibig ko habang sinusuot ko ang mga yon. Nakatingin lamang sa akin ang binata hanggang sa tumakbo akong palabas ng silid, Papa Dudut. Mula ng gabing yon ay umalis na ako at hindi na muli pang nagpakita sa mansyon para magtrabaho. Hinanap ako ni JP. Ngunit maging si Mama ay tikom ang bibig sa kinaroroonan ko. Alam ni Mama kung saan ako nagpunta. Ang totoo ay pinagtakpan lamang ako ni Mama. Sinadya ni Mama na hindi sabihin kay JP ang pinagtataguan ko.
dahil iyon ang bilin ko sa aking ina. Alam na ni Mama kung ano ang nangyari ng gabing yon dahil ipinagtapat ko yon sa kanya. Gustuhin mang magalit ni Mama sa alaga niya, pero hindi niya magawa dahil batid niyang ginusto ko rin yon. Susuportahan na lang daw niya ako kung ano man ang maging desisyon ko. Samantala, sa isang kaibigan ako nagtago dahil nahihiya ako sa mga nangyari kay John Paul dahil madali akong nakuha nito at sa sarili ko. Dahil hindi man lang ako nag-isip, nagpadala ako sa bugso ng damdamin na matagal ko nang ikinubli para sa binata. Ngayon ay nahihiya akong humarap sa lahat sa takot na malaman nila ang nakakahiyang pangyayaring yon nang mabalitaan ko na bumalik na sa Amerika si JP. Magkahalong lungkot at saya ang naramdaman ko. Lungkot na hindi na kita ito makikita at saya dahil makakabalik ulit ako sa mansyon para matulungan ang aking ina. Pagbalik ko sa mansyon ay inutusan ako ng aking ina na linisin ang silid ni JP at pagkatapos ay ilak na ito dahil matagal ulit itong matitingga. Sumunod naman ako at doon ay napagtanto ko na lang na wala na talaga si JP. Yung nangyari sa amin ay isa lamang one night stand. Masyado akong umasa na totoo yung sinasabi niya sa akin noong nagtatali kami na mahal niya ako. Nasabi lamang niya yon dahil nasasarapan siya sa ginagawa namin. Pero hindi talaga yon ang nararamdaman ng kanyang puso. Sa huli, iniwan din niya ako. Sino ba naman kasi ang papatol na anak mayaman sa isang muchacha na katulad ko? Samantala, lumipas ang mga buwan at nabalitaan ko na lamang na ikakasal na si JP. Nalungkot at halos maiyak ako nang malaman ko yon. Pero mabilis din ako naka-move on sa mga nangyari dahil na-realize ko din na iniligtas ako ng tadhana kay JP dahil na rin sa masamang reputasyon nito bilang isang walking red flag sa kabilang banda. Ang nasabing kasal ni JP ay hindi rin tumagal dahil after 6 months, nabalitaan ko na lang na nag-divorce na raw sila noong time na iyon. Ay nag-resign na rin ako sa trabaho dahil pumasa ako noon sa isang scholarship para makapag-aral at makapagtapos ng kolehiyo. At yun na nga, Papa Dudut, binago noon ang buhay ko dahil makalipas ang halos 5 taon ay nakatapos din ako ng pag-aaral. Architecture ang natapos ko. And guess what? Nakapasok pa ako bilang isa sa top board passers, Papa Dudut. Sa ngayon ay nagwo-work na ako sa isang firm dito sa Quezon City. Pero dito kami nakatira ni Mama sa Antipolo City. Nag-resign na rin si Mama bilang mayordoma ng mga Reyes. At hindi ko na pinagtrabaho si Mama dahil kaya ko naman siyang sustentuhan. Pinagpahinga ko na lamang siya palagi dahil matanda na rin siya. With regards sa walking red flag, yes, ganun pa rin si JP hanggang ngayon. Noong nalaman niyang single pa ako, ay panay ang message niya sa akin sa Facebook at Messenger. Kahit pa ilang beses ko na siyang binlock. Ewan ko ba kung bakit ang kulit-kulit pa rin ni JP hanggang ngayon. Pero Papa Dudut, kung tatanungin mo naman ako kung meron pa akong spark na nararamdaman para sa kanya, sadly, wala na. As a friend, pwede pa. Pero as a boyfriend or asawa, pas na lang muna ako. Ayoko sa lalaking walking red flag. Hindi naman sa choosy ako o maarte. Pero relasyon at pag-aasawa ang pinag-uusapan dito kung pipili lamang ako ng lalaki. Siyempre yung green flag na.
Yung lalaking responsable at mapagmahal. Yung alam kong mahal ako at kailanman ay hindi ako mangangamba sa kanyang katapatan dahil alam kong hindi siya titingin sa ibang babae. At yun nga, Papa Dudut, dito ko na muna tatapusin ang aking sulat. Sana'y mabasa mo pa rin po ito at mapiling itampok. Aabangan ko ito at maraming salamat in advance. God bless at more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Lina. Maraming salamat, Lina, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming himpilan. At sa aking YouTube channel, sa pag-aasawa, pag-isipan mo munang maigi at huwag basta-bastang magpadala sa iyong emosyon. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, ang piliin mo para maging karelasyon ay yung puro green flag. Yung akma sa standard at prinsipyo mo at hanggat maaari ay wag na wag kang pipili ng isang taong puro red flags. Bagamat kapag umibig ka na ng tuluyan ay hindi mo rin naman masusunod ang iyong mga standards. Ganun pa man ay tiyakin mo na mahal ka niya at mahal mo siya. Huwag kang umuo sa kanya kung hindi ka sigurado sa mga nararamdaman mo. Tandaan ninyo na ang pag-ibig at kasal ay hindi yan laro at bawat desisyong gagawin ninyo ay malaki ang magiging epekto nito sa inyong buhay.